Bumalik na si Nobara Kugisaki, ang karakter na matagal na nating hinihintay at inaasahang sumali sa laban kontra kay Sukuna. Sa pagbabalik ng babae, hindi lamang niya sinabayan si Yuji sa pakikipaglaban, inihatid niya pa si Sukuna sa pagkatalo nito. Huwag niyong papalagpasin ang lahat ng tagpo sa kabanatang ito sapagkat masasaksihan na din natin sa wakas ang katapusan ng King of Curses. Nagumpisa ang kabanata kanila Satoru Gojo at Yuta Okkotsu. Kasalukuyang nasa Soul Switch training ang dalawa, kaya ang kaluluwa ni Gojo ay nasa katawan ni Yuta at ang kaluluwa naman ng binata ay nasa loob ng katawan ng kanyang guro. Tinanong ni Gojo kung bakit hinihingi ni Yuta ang huling daliri ni Sukuna. Matatandaan na si Gojo ay merong daliri ng King of Curses na siya mismo ang nag-iingat at hindi niya pinapatago sa Jujutsu Cursed Warehouse. Pinaliwanag ni Yuta na ipapakain niya kay Rika ang daliri ni Sukuna sapagkat sa tingin niya ay sapat na ito upang makopya nila ang curse technique nito na shrine. Kung ating maaalala, ang pagkain sa bahagi ng katawan ng kanyang mga kalaban ang isa sa mga paraan upang makopya ni Yuta ang abilidad ng kanyang mga target. Mukhang hindi kumpiyansa si Gojo sa binabalak ng kanyang estudyante sapagkat sinabi niya kay Yuta na ang daliring hawak nila ay isa lamang mula sa 20 bahagi ni Sukuna. Kaya parang hindi ito sapat sa layunin ni Yuta na i-analyze muna ang impormasyon na nasa bahagi ng katawan na nakain ni Rika bago nila makopya o magamit ang abilidad na meron ito. Sa madaling salita, pagkatapos makakain ng parte ng katawan ng kanilang kalaban, kailangan muna nila Yuta ng kaunting sandali para i-analyze sa mga abilidad na gusto nilang kopyahin. Sumang-ayon si Yuta sa sinabi ng kanyang guro, sapagkat naalala nito na kinailangan niya muna noong magtanong ng maraming beses kay Inumaki bago niya tuluyang makopya ang curse speech. Matatandaan na si Yuta at Inumaki ay nagkasama noon sa mga misyon, nagdulot para mapag-aralan ni Yuta ang curse speech at ito ang maging unang curse technique na nakopya niya. Sinabi ni Yuta na dahil sa pagiging delikado ng kanyang binabalak, hindi na niya ito itutuloy at hayaan na lamang ang daliri ni Sukuna sa pangangalaga ni Gojo. Pero bago siya tuluyang sumuko, merong sinabi sa kanya si Gojo, impormasyong ikinagulat ni Yuta. Nakakatuwa na hindi ipinilit ni Yuta ang planong ito pero hindi siya mapigilan ng kahit na sino sa pagsasagawa ng mas walang kasiguraduhang plano katulad ng pagkain nila sa katawan ni Kenjaku para makopya ang body hopping ability nito. Lumipat ang eksena patungo muli sa nakaraan kung saan makikita muli si Yuta kasama sila Yuji, Wiwi at Meimei. Mukhang komportable na si Wiwi kasama si Yuji base sa pagsandal nito sa ating bida. Kaya hinala ko, iniimbitahan palagi ng magkapatid na ito si Yuji para mag-relax. Ipinagtapat ni Yuta kay Yuji ang kondisyon ng pagkain ni Rika sa kanyang mga target bago nila makopya ang abilidad ng mga ito. Dagdag din ng binata na ang laki ng parte ng katawan at ang bahagi na kailangan nilang kainin ay depende sa curse technique. Kung gusto nilang kumopya ng mas makapangyarihang abilidad, kailangan nilang kainin ng mas importanteng parte ng katawan ng kanilang target. Ibig sabihin, kung gusto nilang kopyahin ang shrine ni Sukuna, kailangan nilang kainin ng mga kamay ng King of Curses bilang ang abilidad ay gumagana kapag ikinukumpas ni Sukuna ang kanyang mga daliri. Ganun pa man, kahit maliit lamang ang bahagi ng katawan na makain ni Rika o hindi nila makain ang importanteng bahagi ng katawan ng kanilang target, maisasakatuparan pa din ni Yuta ang kondisyon ng kanyang abilidad sa pamamagitan ng Binding Vow na naglilimita sa kung gaano kadami niya pwedeng gamitin ang abilidad. Sa madaling salita, kahit daliri lamang ni Sukuna ang makain ni Yuta, pwede niya pa ding magamit ang shrine ng 1 o 2 beses. At kung nasa loob sila ng Domin Expansion, pwede niya itong magamit ng kahit ilang beses dahil sa kapangyarihang meron ng kanyang authentic mutual love. Habang nakikinig, pumasok sa utak ni Yuji ang ideya na ipakain ng bahagi ng katawan nila Gojo at Kinji Hakari kay Rika upang makopya ni Yuta ang curse techniques nila. Pagkatapos ay gagamit na lamang ang dalawa ng reverse curse technique upang mapatubo muli ang bahagi na kinain ni Rika. Patunay ito na isa talaga si Yuji sa mga bida sa shonen na marunong gumamit ng utak at magaling umintindi. Ganun pa man, binali ni Yuta ang paniniwalang ito ni Yuji sa pagkasabing hindi ito maaari. Sapagkat kapag pinatubo na muli ng kanilang mga target ang bahaging kinain ni Rika, mawawala ng halaga ang parting ito at magiging pangkaraniwang laman na lamang. Kaya hindi maisasakatuparan ni Yuta ang pagkopya sa abilidad na meron ng katawan. Ibig sabihin, ang dahilan pala kaya nagagamit pa din ni Yuta ang Teen Icebreaker ni Takako Uro
ay dahil naputol na niya ng tuluyan ang braso nito. Maaaring ito ang pinapahiwatig kung bakit isang kamay lamang ang nakahawak sa mukha ni Takako Uro sa eksenang ito sa chapter 216. Eksenang naganap ilang araw matapos ang pagkaputol ng kanyang braso. Sinabi din sa kabanata na mga naputol na braso nila Togi Inumaki at Hana Kurusu ay ipinakain nila kay Rika dahil hindi na nila ito mapatubo gamit ng reverse curse technique. Desisyong tumulong kay Yuta na magamit ng cursed peach at ang Jacob's Ladder na parang sa kanya. Isiningit din ng kabanata ang pagpapakain ni Yuta kay Rika ng isa sa mga ribs ni Charles Bernard upang makopya niya ang G-War Stuff. Binulungan ni Maymay si Yuta at ipinaalala dito ang koneksyon ni Yuji kay Sukuna. Isang sitwasyong maaaring magpaalam sa King of Curses ng kahit na anong naririnig o iniisip ni Yuji. Sinabi ni Yuta na kailangan niyang ipaalam kay Yuji ang impormasyon ukol sa kanyang kakayahan sapagkat gusto niyang ihanda ang ating bida sa kanilang plano. Bukod doon, sinabi ni Yuta kay Maymay na malaki din ang tsansa na hindi talaga nalalaman ni Sukuna ang mga nasa isip ni Yuji sapagkat kung mayroong koneksyon ng dalawa, dapat ay nalalaman din ng ating bida ang mga iniisip ng King of Curses. Masinsinang kinausap ni Yuta si Yuji. Sinabi ng binata kay Yuji na ang curse technique ni Sukuna ay nananalitay na sa katawan ng ating bida. Isa itong impormasyong kinumpirma na mismo ni Gojo gamit ang Six Eyes. Kaya may ipinakausap si Yuta kay Yuji. Hindi sinabi kung ano ang kahilingang ito, pero walang duda na ito ay ang paghingi ni Yuta sa palasingsingan ni Yuji para makopya nila ang shrine. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan matutunghayan natin si Sukuna na nagulat pa rin matapos makita na putol na ang dalawang daliri ni Yuji. Nagtataka ang King of Curses kung nasaan ang palasingsingan ng binata sapagkat sa pagkakaalala niya, ang hiniliit lamang ng ating bida ang kanyang tinapyas para ipakain kay Megumi. Napagtanto ni Sukuna na nahulog siya sa panloloko ni Yuta sapagkat naniwala ang King of Curses na daliri niya ang kinain ni Rika. Kahit ang katotohanan ay daliri pala ni Yuji ang minukbang ng Curse Spirit. Kaya ang tanong ngayon ni Sukuna ay kung nasaan ang kanyang huling daliri. Lumipat ang eksena sa lugar kung saan makikita ang huling daliri ng King of Curses. Napupuno ito ng mga tali at binabantayan ng dalawang sorcerers. Ito ang student supervisor na si Iyori Otahime at ang principal na si Yoshinobu Gakuganji. Maaaring dumiretso ang dalawa sa lugar matapos nilang palakasan si Gojo bago ang laban nito kay Sukuna. Sinabi ni Principal Gaku na ang daliri ni Sukuna ay isang special grade object. Hindi ito natatablan ng kahit na anong pisikal na atake o jujutsu. Kaya tinanong niya kay Otahime kung paano nila lalagpasan ang proteksyong meron ng daliri. Sumugot si Otahime sa principal sa pagkasabi na posible nilang malagpasan ang proteksyon ng daliri gamit ang Binding Vow na naglilimita sa isang curse technique na wasakin ng daliri pero patagusin ang epekto na meron ng kakayahan. Bilang halimbawa, gamit ang Binding Vow, pwede nilang pagliyabin ng daliri. Hindi nila masusunog ito, pero mapapag-init nila ang daliri dahil sa epekto ng apoy. Sa tingin ni Otahime, posible ang kanilang pinaplano. Pero ang inaalala niya ay ang sorcerer na nagmamayari ng curse technique na kanilang gagamitin sa daliri. Sapagkat halos kalahating oras pa lamang nagigising ito mula sa matagal na pagkakahimlay. Ang sorcerer na ito ay walang iba kundi ang matalik na kaibigan ni Yuji na si Nobara Kugisaki. Huli nating nakita si Nobara sa chapter 125, kaya halos 150 kabanata ang dumaan na wala siya sa kwento. Matatandaan na inakala ng marami na patay na siya at tuluyan na sumakabilang buhay matapos siyang matamaan ng curse technique ni Mahito. Pero buhay pa talaga siya. Malaki ang posibilidad na noong natamaan siya ng Idol Transfiguration, nagawa din ni Nobara na protektahan ang kanyang kaluluwa gamit ng cursed energy, katulad ng ginawa ni Kento Nanami. O di kaya naman inabuhay si Nobara dahil tumalsik ang kanyang mata, katulad ng pagkaputol ng kamay ni Away Todo bago pa man kumalat ang epekto ng curse technique ni Mahito. Huwag din natin kakalimutan ang mabilis na aksyon ni Arata Nita sa paggamit ng kanyang innate technique sa malalang pinsala ni Nobara, kakayahang maaaring tumulong para hindi tuluyang mamatay ang babaeng sorcerer. Sinabi ni Nobara na smile boys, mga salitang maririnig mo talaga sa napakaangas niyang ugali. Nakasuot na ng eye patch si Nobara at hawak niya ang isang napakahabang pako na nakalaan talaga para sa isang napakalakas na kalaban. Ito ay para kay Sukuna.
Kung masugid kayong sumusubaybay sa mga videos ko tungkol sa Jujutsu Kaisen, alam nyo na isa ako sa mga taong hindi nawalan ng pag-asa na buhay pa at babalik si Nobara. Kaya ang makita siya ngayon ay sobrang nakakapanindig balahibo kahit inaasahan na natin ito. Itinali ni Nobara ang kanyang manikang gawa sa dayami o Strodal kasama ang huling daliri ni Sukuna. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang martilyo upang ibaon sa mga cursed objects ang pakong binabalutan ng kanyang cursed energy. Ang pamilyar na aksyong ginawa ni Nobara ay ang mga kondisyong kinakailangan upang mapagana ang kanyang kapangyarihan na tinatawag na Strodal Technique. Sa pagtusok ng pako ni Nobara sa daliri ng King of Curses, kasabay nitong gumana ang resonance. Kaya laking gulat ni Sukuna nang biglang lumabas mula sa loob ng kanyang dibdib ang mga itim na spikes upang tuhugin siya at pinsalain. Para sa mga medyo nakalimutan na, ang resonance ay isang espesyal na curse technique na may pagkakahalin tulad sa pangungulam. Kapag mayroong hawak si Nobara na parte ng katawan ng kanyang target, magagamit niya ito bilang koneksyon para maipadala niya ang kanyang pag-atake sa mismong katawan ng kanyang kalaban. Sa pagkakataong ito, ang huling daliri ni Sukuna ang nagpapahamak sa King of Curses. Napagtanto agad ni Sukuna na kay Nobara nang galing ang napakalakas na pag-atake na dahil sa sobrang lakas, hindi nabuksan ni Sukuna ang kanyang Domain Expansion at nahinto na din siya sa paggamit ng kanyang Simple Domain. Magdudulot para tumama ang sure hit effect ng Domain Expansion ni Yuji. Umiiyak siguro si Gege habang dinodrawing niya unti-unti ang pagkamatay ng kanyang paboritong anak. Tumawa si Nobara dahil siguro sa kasiyahang nararamdaman niya habang pinapahirapan si Sukuna. Si Yuji din ay napatawa sa nakita dahil alam niya agad na ang pag-atake ay nagmula sa kanyang matalik na kaibigang si Nobara. Hindi sigurado si Yuji sa eksaktong kalagayan ni Nobara pero maaaring nasa paniniwala siya na ang kanyang kaibigan ay maaaring hindi na bumalik pa katulad ng mga karakter na kumpirmadong namatay na sa istorya. Hindi na nagpatampik-tampik si Yuji. Inatake niya si Sukuna gamit ang dismantle na kayang puminsala sa kaluluwa. Pagkatapos ay tinuhod niya ito sa panga at sinuntok sa mukha. Nagresulta sa pagsuka ni Sukuna at pagluwa niya sa ilan sa kanyang mga daliri. Ang pagluwa ni Sukuna ng mga daliri imbes na mamatay kasama ang mga cursed objects na ito ay isang senyales sa pagbabalik ni Megumi at sa pagkabuo muli ng strongest trio. Hindi pumayag si Sukuna na matalo basta-basta, kaya nagbitaw din siya ng isang suntok kay Yuji na nagpatalsik sa ating bida. Sinabi ni Sukuna sa kanyang isipan na hindi siya basta-basta mahihiwalay sa katawan ni Megumi at nanghihina na din si Yuji sapagkat napansin ng King of Curses na hindi na ito makagamit ng reverse cursed energy at naubos na din ang lakas nito dahil sa Domain Expansion. Nagbitaw si Sukuna ng pagsuntok kay Yuji pero tinapatan ng ating bida ang King of Curses kaya tumama ang mga kamao nila sa mukha ng isa't isa. Mistulang pantay at patas lamang ang kanilang mga pag-atake. Pero laking gulat ni Sukuna nang biglang nakaramdam muli siya ng ikalawang pagtama mula sa unang suntok ni Yuji. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na double impact, dulot ng unang kakayahang na-discover ni Yuji noon. Ito ang Divergent Fist. Natigilan ng King of Curses samantalang si Yuji ay nag-iipon na muli ng cursed energy sa kanyang kamao. Sinabi ng binata na kailangang wakasan na nila ni Sukuna ang walang katapusang sumpa. Pagkatapos ay sununtok ni Yuji ang King of Curses at nakapagbitaw siya ng Black Flash. Labis na ininda ni Sukuna ang napakalakas na pagsuntok ni Yuji. Namuti ang kanyang mga mata, napabuga din siya ng kanyang laway at napanganga sa sobrang sakit. Nakatitig sa kanya si Yuji na parabang sinisigurado nito na nadadama ng kalaban ang lahat ng sakit na dinulot ni Sukuna sa maraming tao. Sa huling panel ng kabanata, nag-iwan ng mensahe ang editor sa pagkasabi na tapos na ang mahabang laban ng ating mga bida kontra sa King of Curses. Si Sukuna ay kinalaban ng pinakamalakas na sorcerer sa modernong panahon. Ang mga malalakas niyang estudyante, ang mga cursed user, mga sorcerers mula sa nakalipas, at ang marami pang karakter na nagtataglay din ng pambihirang kapangyarihan. Pero pinatunayan ni Sukuna na siya talaga ang pinakamalakas na sorcerer sa kasaysayan sapagkat lahat ng mga nakalaban niya ay kanyang natalo. Minalas lamang talaga si Sukuna dahil ang kanyang nakaharap ay si Yuji Itadori, ang dati niyang vessel na nagtataglay din ng parehong kakayahan na meron ng King of Curses. 4 na kabanata na lamang ang natitira sa Jujutsu Kaisen. Magkakaroon nga ba tayo ng pagwawakas kung saan na naig ang kabutihan o mauuwi pa rin ang lahat sa paghahari ng kasamaan? Samahan niyo kung alamin ang kasagutan ng tanong na yan sa mga huling pahina ng Jujutsu Kaisen.
Ito po ang aking full chapter review ng chapter 267 ng Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!